pila na lang kaadlaw matapos na ang tuig 2024. Pila na lang sa kaadlaw moabot ang bagong tuig 2025. Niining katapusan na Domingo sa tuig atong hiusahon ang atong matang kasing-kasing ug diha sa gugma sa Dios kita nga iyang mga katawhan magmaya tungod kay kung gugma sa Dios ang atong sination o pilion, ang atong kinabuhi mapulo sa kalipay. Bisan taliwala sa daghan ng mga challenges, ang atong matang kasing-kasing padayon nga malipay. Niini nga katapusang sermon sa tuig 2024. Kung sa pag-welcome nato sa tuig 2025, ang habit mahitungod kini sa mga options nga gipapili sa Dios alang sa iyang mga katawhan. Kini nahitabo dito sa disyerto, kauman ni Moises ang iyang mga katawhan. O ang Diyos nagpangimamno kanila, pinaagi sa ilahang panaghinusan o panagtapong o giingon ang mga pulo. Karong adlaw saksi ang langit o ang yuta, asa ang inyong pilion, kinabuhi o kamatayan, panalangin o tunglo. Kini nga mga options gipresent sa katawhan sa Dios. O kung ano una ba o kasimple lamang sa options, o obvious kaayo nga ang atong pagpilion kinabuhi over kamatayan, life over death, o ato gayon pagpilion blessings over curse, panalangin o tunglo. Ang pulong nagkanayon kung siya nagtutlo, ingon niya, pilian ninyo ang kinabuhi, aron magkinabuhi kamugdugay, apil ang inyong mga kabataan. Mga katawhan sa Diyos, ang pulong kinabuhi aduna siya'y mas lalong pa na hagit. Aduna pa siya'y mas lalong nga buot ipasabot sa pagsulti niini sa Diyos kanila. Kung pinaagi ni Moises ang hagit mao kini, higugmaan ninyo ang Ginoo nga inyong Diyos. So, sa tanang mga options nga gi-present, tungod kay sila hapit naman na mulabang sa suba sa Jordan, o mahuman na usab ang ilang journey, mura na o bagong tuig alam kanila, sila nagtatanaw ngadto sa unahan. They look forward into the future, o sila karon guided
niini nga mga choices. O ang puno nagahagin kanato karon, choose life. Pilian ang kinabuhi. Pilian ang kinabuhi. Mga katawhan, niining mga sayon o sa atong paminaw, mga options na di na kinahanglan para hinungtukan. Kaya simple nga tao, kung imo siyang pangutanon, sa kanimong piliyon. At yun ka, ubuhiyon ka. Siyempre, dito bagay sa buhi ako. Dili yun siya upili o pati siya. Pero naiiban nga mga desperado na sa kinabuhi. Sila ay nung namiingon, sige na please, pati ako. Kaya wala akong biganahin sa akong kinabuhi. Apan ang gisulti o ang gi-offer kanato karon as we welcome the new year 2025. Brothers and sisters in the Lord, choose life. Pilian ninyo ang kinabuhi. Pilion nato ang kinabuhi. Niini nga mga options. Kung atong pilion ang kinabuhi, unsa di ay ang amay nato nga pagabuhanon in choosing life. Unsa ang mga preparations if we choose life this new year 2025? Sa nilabay nga tuig, pipila na lang adlaw ato na siraan ang tuig 2024. Unsa may impact niini sa atong matag kinabuhi kining tuig 2024? Ato kanang ginatugyan sa Ginoo tungod kay ang nangagin, ang nanglabay, angay na magpabilin pa sa atong nauna o kasing-kasing. Gikinahanglan nga sa pagsarado o pagtakop sa tuig 2024 ato na usab sirad-an ang mga lawak diha sa mga pag-antos, diha sa mga pagmahay, diha sa daghang ato na kining sirad-an o atong ablihan ang bagong oportunidad sa 2025 o ang atong gabay, ang atong giya is for us to choose life. Pilion nato ang kinabuhi. Pilion nato ang kinabuhi. To choose life, sa pagpili sa kinabuhi, atong hinungdaman, that is more than a decision to keep. Dili lang is simple nga decision. Because God's command to choose life is defined in Deuteronomy 30:16. So, mubasa ka backward sa verse 16, kini ang buong ipasabot sa Dios kung pilion nato ang kinabuhi. Atong pagbasahan, Deuteronomy chapter 30 verse 16. Gimanduan ko kamo karon sa paghigugma sa Ginoo nga inyong Dios, sa pagkinabuhi subay sa iyang mga pamaagi, sa pagtuman sa iyang mga sugo o mga tulumalon, aron magkinabuhi kamo dugay o mudagan o panananginan kamo sa Ginoo nga inyong Dios dito sa yuta na inyong sudlon o panag-iyahan. Sa ilang kasinatian sa mga Ebrewano,
as they were about to enter the promised land. Daghan ang pahimangno sa Diyos kanila. Mga kaigsunan, as we are about to enter 2025, ang bago na tuig na dihatag sa Diyos kanato na ang usap siya mga pahimangno kanato ni ining bagong tuig 2025. Unsa man kini. Adunay tulo ka mga butang nga angay natong i-observe as we welcome, as we enter the new year 2025. Niingon na kong bagulang, ako nang siraan ang tuig 2024. Ako nang ikalimtan ang mga kasakitan, ang daghan na mga mapait na kasinatian, and let us welcome and let's be surprised with God's blessings. Nag-andam ka na to this 2025. Una, in choosing life, sa pagpili nato sa kinabuhi, kini nag-involve sa paghigugma sa Diyos. In other words, kung usbo nato, let me rephrase this. In choosing life, it involves loving our God. Ananta, gipili ang kinabuhi. Life, death. Life, death. And we choose life. Ang iyang unang pahimangno if you choose life, you have to be faithful in loving our God. Mao ang iyang giingon, higugmaan ninyo ang inyong Diyos. Higugmaan ninyo ang inyong Diyos. Kung kita ingon, I love God. Buot ipasabot, siya sa kanunay ang number 1 sa listahan sa atong mga prioridad. Ang Diyos sa kanunay ikinahanglan sa atong mga to-do list. Siya sa kanunay ang mga activities alam kaniya mao ang atong pag-aunahan as we welcome the 2025. And as we choose life, kinahanglan sa to-do list nato matag-adlaw ang number 1 dinha kung gihigugma nato ang Diyos pagmata kita unya at dunay devotional kaniya. Magmata kita first day in the morning nga dunay pagpamalandong kaniya o diha kaniya pag-aampo kita sa kanunay. It's so easy to say, I love God, apan naglisod ka sa pagpakita kung unsa ang paghigugma. When it comes to concretization of the word loving God, ang paghigugma sa Diyos, kung buhaton na gani, murag diha na kita nagalamay, diha na kita nalisdan, tungod kay kanunay mag-ingon ta sayo naman isulti pastor apan lisod man buhaton. Apan you choose life, and then ang habit dinhi higugma ang Diyos. O kung sa higugma siya sa kanunay maoy una. Pagmatag, ingon dahil, thank you Lord, buhi pakukaroon na adlaw. Thank you Lord, nakamata ako, o
gani. Pag magmata, ang una dahil nakatawag, cellphone. O niya, i-chat dahil ang mga bibig ko. Kung sa dahil i-chat, morning, love you, kung unsa pa na mga endearment ninyo para ma-express ang inyong gugma. Apan, ang gusto lamang sa Ginoo, if we love Him, He must be at the top of our priorities. Siya dapat ang una. Amen ba na? Kinahanglan na ako gayon kini nga kinabuhi. Choose life. In choosing life, love your God faithfully. Ikadua, choosing life means to walk in God's ways. Musuban ka sa dalan sa Dios o dili ang atong dalan ang atong subayon. No? Dili ang atong dalan ang atong subayon. So sa ato pa, kung kini karon kahagi, mangutanan ta, Pastor, how do we know that it's God's way? At paano sa namo masayran kung kini ako ang dalan na kinasubay is dili sayo. Paano namo masaktan kung ang dalan sa Ginoo mao pagayon kini ang kinasubay? Na ato'y usa ka magwawali sa dugay na panahon. Ug ang iyang pulong nagaito mura ang kanunay nagabakti nagapahinumdum nga ang God's way is like this. Ang dalan iguniya padulong sa himaya liko-liko o tunuon. Lisod ang dalan padulong kaniya. Kung dini karon nagduha-duha na ang katawhan. Kaya ipakita man ang dalan na pilion nato kanimang lisod, liko-liko, baguhon, tunuon, or kaning highway nga padulong sa kalaglagan. Kung dihan na nagsugod o duha-duha ang tao, mura na siya umingon, I choose life, but I want to choose this way. Not your way, Lord, but my way. Kasi bitaw ginasulti kanunay sa Generation X, Generation Alpha. Kamunan na mga Generation Alpha hangtod 2025. Ang sa Generation Alpha, unsa ang ilang ginasulti? My body, my rule. My life, my rule. And it's not God's way. In your way. Kahit ang usa ka Kristohanon, kung piliyon niya ang kinabuhi o kung siya musubay sa Ginoo, he must be walking and choosing God's way. Idalan yun sa Ginoo ang iyang pagpiliyon. Kung saan ang dalan sa Ginoo, ako usbon. Daghang pagsulay nga andam sa Ginoo aron nga matulid ta. Daghang mga pagsulay ang itungkol sa Dios na atong masinati aron nga ma-refine kita. Daghang mga kalaglagan usahay ang itungkol sa Dios apan dili kaniya masagdan. Tabangan gihangon ka niya. Apan sa lente or sa lenses sa mga tao karon mura man o dili ni panalangin, mura man ni gi-curse man siguro ko puro na lang yun kini mga kalaglagan ang atong nasinati.
your way, Lord? I'd rather go this way. I'd rather do it my way, not yours. Kaya kung ikaw, Lord, murag lisod man kayo, na may sayo, umatala kung kano sa anak kong gusto. Dili ko umatawag sa'yo. Unya, posibbara ko kung kano sa akong gusto. This is my life, my rule. Apan atong tibanan, if we choose life, and if we walk in God's way, timaan nato kini, dili na kita magkinabuhi on our own. Apan kita magkinabuhi na subay diha sa atong Ginoo. Pilion nato ang dalan nga giantang sa Dios kanato. Ano sa about time, na moingon ka karon, pastor, kung usamang yun diay, kanunay na ginarisay, kanunay na ito pinahimo ang Jeremiah 29:11 as our favorite na verse. O kanunay na ito diha kinabuhi ang kasinatian ni Jeremiah nga puno sa kasakit, nga puno sa daghang paghila, nga puno sa daghang mga pagmahay na kinabuhi ni Jeremiah. Sila siya nagahila, pumanggalan ng iban sa siya, the crying prophet. Apa salamat, kaysa wala na ito pagtuki sa kinabuhi ni Jeremiah, nag-resign ka sa Jeremiah 29:11 nga malipayan ng mga fool. Na mura na wala, mura mo pinatanaw na ito. Life is easy. Kaya, saan ba ng Ginoo? Apan sa kinabuhi ni Jeremiah, niabot sa point na niingon na si Jeremiah, di na mo, Lord, di na yun mo kaya. Biyakan sa asawa, gitaksilan, tanan na lang nakapait sa kinabuhi na sinabi ni Jeremiah. Apan, unsa ang iyang mindset? Nagipili niya ang dalan sa Diyos. For I know the plans you have in store for me, says Jeremiah. Taliwala sa kapait, taliwala sa dalang challenges, niingon si Jeremiah, kaya nasayran na ako o Diyos. Nang imo plano sa akong kinabuhi, dili aron dugmukod ko, apan imo ako i-reveal. Hulmahon ko nimo, o wala ka nag-andam, o paugmahon aron magmahay lamang ako. Kaugmahon, kapuno sa kalipay. What is the key sa pagkapot ni ini? Higugma ang Diyos kung pilihan ang iyang dalan. Pastor, bugat man. Remember, kung dibugatan ka, kinitungkol, ginatanaw din mo imong kaugalingon. As tao na ikaw lang na nagpasan. Di ba di kinitungkol ako bago na? It's no longer yourself, but God. Sa ato pa, dili na ikaw ang kaugalingon, ang imong kaugalingon na nagasubay ni ini kung dili ang hukman sa Diyos o kanahan mo. O na, kung namay kasakitan, inna dayon, yes Lord, this is your way. Mula ka gihapon ko Lord, padayon gihapon ko nga magasubay. Kaya ko magsubay ka, diha sa ikatulo, ang hagit, if you choose life, sunda nga makinunanon ang mga balakod sa Ginoo. Sunda ang mga balakod. O saan na yung balakod sa Ginoo? Ayaw pagpatay. Ayaw pagpamaka. Ayaw pagbuhat kung dili maayo ngadto sa uban. Kana ang mga balakod. Lisod ba kini buhaton? Nga naman.
Gusto gid ba di ay nato nga magbuhat ang dautan alam sa uban? No. So therefore, ang iyahang pahimangno sa kanunay ayaw paghimo o dili maayo sa imong isikataw. If you choose life, ayaw pilihan ang dautan. John 14:6. Choosing life. Who is this life? John 14:6. Unsa man ang giingon dito? Jesus said, I am the way. I am the truth, the law, and I am the life. Choosing life is one way of saying, I choose Jesus for this year and for the coming years of my life. Kinsa nila siya? He is my way. He is my truth. And He is my life. Choosing life. Choosing Jesus. O diha sa John 15:16. Diha mga kaigsuunan. Kung ako kining pagkabasahon nga malimbaw ang akong balahibo, diha ako usahay makahila o makaingon mo nga Lord, ingani kayo diay ikaw maayo. John 15:16. Ang iyang ulong na ingon, dili kamo ang nagpili kanako, kundi ako ang nagpili kaninyo. Gipili ko kamo aron manglakaw o mamunga sa mga bunga nga mulutan. Aron nga bisan unsa ang inyong pangayoon sa amahan, pinaagi sa akong ngalan, ihatag niya ka ninyo. Busa na o kini ang akong sugo kaninyo, pag higugmaay kamo. Kaya suunan, ang Diyos ang nagpili ka nato. Siya ang nagpili na musubay ka ng ining adalan. Sa kantong ni ila ang hinigugma kang Kristo. O sa katapusan, ang gisulti ni Apostol San Pablo sa Galacia. Sa Galacia, Kapitulo 2. Kini kapulod angay sa nato na ikinabuhi o ginutukan kayo ni pag-ayo ang kabilinhon sa iyang mga pulong. Ingon pa sa pulong, namatay ako kauban ni Kristo sa krus. Dili na ako ang nagakinabuhi karon, kundi si Kristo na ang nagakinabuhi kanako. O kining kinabuhi nga ako, ginakinabuhi karon, mao ang resulta sa akong pagtuo sa anak sa Dios. Kaya nahigugma kanako, o naghalad sa iyang kinabuhi, alam ka nako. Sa kanakong tanan, pinipili sa kinabuhi, which is Jesus Christ Himself. Ang atong kaugalingon karon, ang atong kinabuhi karon, it's no longer us, but the life, Jesus Himself, ang naa na sa atong kaugalingon karon. So, mahimo pa bang lisod ang pagsubay sa dalan sa 2025? Mamahimo na lamang kini nga usa ka malipayon na journey o diha kauban nato ang Ginoo. Ngano mag-journey pa man na Pastor Victor? Kaya ingon man ang Ginoo ang imong kinabuhi anak, maunay, mahimong iheplo sa uban nga wala pa nagpili anak. So dali, kuyugan ta ka, o anak, balisdan na karon ha, naa kayo mga pagsulay, nga pag-aakian. Apan, gunit lang. Kahit dili yun ikaw pasalan. Ba, kada na pagpagsulay? Apan nagpabilin ta nga naggunit kaniya
kung kumusta naman kayo. Diba? Nagaan ang kinabuhi. Kaya naman, it's no longer us. Si Jesus na ang naandina sa atong kaugalingon. I hope ang atong spirituality karong 2025 will level up. Nga ang pagtanaw nato sa atong kaugalingon mahimo ng lesser, and ang pagtanaw na nato sa presensya sa Ginoo will be greater. Ikaw, Diyos, ang ipataas at ako ang ipaubos. Tungod kay inaagin niya na ang akong kinabuhi mamahimo magmalipayon. Finally, ang akong pangutana, what will you choose, brothers and sisters in the Lord? Together, let us affirm our choice. Isulti kini, I choose life. Everybody, inyo kini i-declare diha sa inyong mga lingkuranan. I choose life. Ready, go! I choose life. And Jesus is glorified. Kaya ipili nato siya. He is the way, He is the truth, and He is the life. At ang pakpakan ng Ginoo o salamat ng Diyos kay ikaw ang among kauban karong 2025. To God be the Lord. God is always with us, not just when everything seems clear and the times are good, but also when we struggle with questions and doubt. When we cry out to God, our prayers are heard. When the world cries out to God, we are part of God's answer, offering water in the desert, offering nourishment to a world that is spiritually hungry. Our gifts this morning are our answer to God's holy gifts. Let us gather our gifts together and offer them to God with gratitude and praise. We are also praying, Lord, sa tayo sa ng praise na sa mga kawakan. Kini, Father God, magamit kini para sa imong kingdom come. And Lord, kami, Father God, ng mga katawan mo, Lord, gamitan kami, Father God, to be the salt and the light of the world. Kaya, Lord, ang kalibutan na kinahanglan sa imong mga katawan. Father God, we bring back all the glory, praises, honor, and adoration to you. In Christ the Lord, we pray.
akong ginahangyo ang tanan sa pag-abit nato sa third stanza. Those who are able to come forward, mangadto unya while singing the third stanza din sa front, aron sa pag-dedicate nato sa atong mga kinabuhi sa Ginoo niining bagong tuig 2025. Balaan, kauhanan, ug silid bahod nga Dios. Natapos ang tuig 2024 nga puno sa paglaom. Wala kami nabuman. Taliwana sa daghang mga paglutos kanamo. Kapadayahan kini sa imong kalikod, sa imong puso, o sa imong gugma kanamo tanan. Ani ang karon, O Diyos, ang among matag kaugalingon, among ginahalan, among ginadidikit kanimo. Diha kanimo, O Diyos, ginatugyan namo ang tanan ng mga plano, ang tanan ng mga dibukador, ang tanan ng balatihan, ang tanan na nakahatag o kaluya ka namin. Among ginasurrender kanimo, O Diyos. Nilabay ang tuig na dunay mga paghilang. And we welcome the new year 2025. Puno sa paglaho, puno sa kalipay, puno sa kalagayan, o tuig diin ang katumanan sa tananamo sa pangalan sa kinabuhi, matuman kini, O Diyos. Mapasalamatan kami, kay imo kami kitawag, o imo kami ginagamit alam sa imong mga buluhanon, alam sa daghang namo na mga plano, O Diyos. Ikaw sa kanunay
Kasakitan namo ang nangagit. Kasakitan. O among dawanon o pasudlon si Kristo. Kay amo na siyang gipili. Aron siya ang magsulod sa kasing-kasing. Aron siya mauna ang magagdiya. Aron si Kristo mauna ang magapangunang kanang. Gagsa kami niini karulatak na sa among paghahala, sa among kinabuhi, sa among batang kaugalingon iyang kanimo Diyos. Pakabalaan na kami na dili kami madaog sa panulay. Pakabalaan na kami na ang tentasyon dili ngayon makaduol na na. Tabuni kami sa iyong hatiling dugo o amahan. Tabuni kami o amahan. O Espiritu sa Diyos o pagkitaan na namong karoon. Ihatag ka namo ang bagong kasing-kasing. Ihatag ka namo ang bagong huda-huda. Ihatag ka namo ang bagong paglaong o Diyos na sa among pagkatubang o pagdawan sa bagong tuig 2025. Mapuno ang matang panimalay sa kalipay. Mahawas kami sa daghan ng mga problema. Mahawas kami o Diyos sa daghan ng mga pagsulay sa kinabuhi. Kaya ikaw, magatabang ka na mo kung dili kayo hindi mo kami magpapasandan. Himuha kami mga kahayag, iwag sa mga katawan na anaan sa pagkikip. Himuha kami ng mga asin na mag-ahatag o katamis o maayong na timpla sa kalibutan. Himuha kami nga ibong mga katawan na magdadala sa gugma o diha o pakibabaw sa kanunay ang imong katawan o Diyos. O ang imong iglesia na inadapit padayon sa mga baron o diha sa likod na bato diin si Kristo ay ulo. Kanunay na magdadala ka na kung maghimaya kami, magpalipayan kami tanan. Pananalangin kami o Diyos, dili lamang karoon, apan sa umaabot pa ang pagkatulitan. Bukusa matang panimalay, lipunang kami tanan. Ginatugyan o ginahanan namang kini, among kaugalingon